Ayan, so, good morning grade 11. So, ayan, napakalamig ng panahon ngayon. Galing ko lang sa CR. So, malamig. So, tawag dito, sa book nyo, sa senior high, ito talaga yung first topic, limit. So, nag-review tayo last week. So, ngayon, mahaba yung lesson. Pero, ano ba yung limits na yan? Okay, meron bang ano dito? Definition. Ito, inano ko lang kasi yung libro eh. Sabi dito, the behavior of functions can also describe using the concept of limits. Informally speaking, the limit of a function refers to the intended value as x approaches the specific value. So, ano ibig sabihin dito? Kinukuha lang yung value ng y. Okay? As it approaches yung value ng x. Ganun lang kadali. Okay? Hahanapin mo lang yung value nung hanapin mo lang yung value ng y as it approaches x. Ganun lang siya kadali. Okay? And itong limits na to, mahaba siya actually sa book, pero hindi na natin masyadong pagtutuunan ng pansin. Mag-focus na lang tayo sa mismong calculus na. Okay? Ito kasi parang practice lang exercise. So, mag-focus tayo dun sa susunod na topic. Yung talaga calculus na mahirap yung next topic. Okay, maganda kayo ng matinding ano. Okay, so, ano ba yung limits na yan? So, ayun nga yung sinabi natin. Hinahanap natin yung value nung isang function or yung value ng y. Hinihingal ako. As it approaches x. Okay? Dun sa value ng x na yan. So, sir, paano malalaman yung value ng y na yan? Siyempre, una, number 1 is, tawag dito, nakalimutan ko actually, pero, ang number 1 is yung substitution. Substitution, or yung factoring. Substitute mo lang yung given ng y. Substitute mo lang yung given ng x and then para makuha mo yung y or i-factor mo. Okay? Ganun lang. And then next method is kalimutan ko. I'm sorry. Next method is yung graphical. Para malaman mo rin kung ano yung limit niya, i-graph mo. Okay? Yung next is ano na to, functions na to ng infinity. Kasi etong infinity na to, ito talaga yung mga undefined na value. Di ba may mga asymptote tayo? Di ba undefined value yon? So, ang ginagawa na lang nila, kinukuha na lang nila yung pinakamalapit na value ng x. Ayan o. Ginagawa na lang nilang 0.001 para lang yun yung pinakamalapit sa 0. Nagets nyo ba? Kasi ganun din naman yun konting-konti lang naman Sa 0 lang naman siya hindi tatama. Diba? Kasi yan yung asymptote. Kung naaalala nyo pa yung asymptote. Pero, napakalapit niya dito. Diba? Napakalapit niya din dito. Kaya yung iba, sa dito na lang sinosolve. Okay? Diyan na lang nila sinosolve. At least, parang mga engineer or what, nakukuha nila yung kailangan nilang masolve or yung area na gusto nilang makuha. Okay? So, sabi dito, ayan, pinakita lang yung illustration. Ito kasi, ito naman ganitong tabular na, tabular or table. Pwede rin yan graphical or tabular Ito. Graphical or tabular. Pares lang naman yan, diba? Ito kasi, ano na yan last resort na yan Kung makukuha mo siya sa substitution and factoring, mas maganda. Okay, kapag hindi talaga, doon ka lang gagamit ng graphical method. Okay? Yung mga yan, puro graphical yan. Okay? Kagaya na ito. Ito may introduce ako sa inyo ang ating dating kaibigan si GeoGebra. So, ito raw yung given. So, x minus 4 divided by, mali. Kalimot na tayo ba't ganun? X minus 4 divided by x squared minus 16. Simple lang naman yan. Ayun sinabi dito,
ano raw yung limit ng function sa 2. Okay? Ano raw yung limit ng function sa 2? So, ito yung ano natin. Ito yung, ayan. Ayan yung given natin. Ano raw yung value ng y sa 2? Edi, type mo lang, x is equals to 2. Ayan na. Ano lalabas na value? Ayan ang intersection nila. May limit ba siya? Ang tanong dyan, may limit siya. May limit ba siya? Yes. Ayun na, may value yung limit. Okay. Nag-intersect siya dyan. Yan yung value ng limit. Diba? Ganun lang siya kadali actually. Okay. Pinapakita lang dito yung sa graph. Ito ata, pinakita 4 ata ito eh. Try natin sa 4. I'm sorry. Try natin sa 4. Baka nagkamali lang tayo ng intindi. Sa 4, ang value niya ay wala intersection. Ayaw mag-intersect. Hanep. X is equals to 4. Corny. Ayaw mag-intersect. Naglolo ko. Okay. Pero kung makikita natin, ay hindi rin sakto. Okay? Pero yun lang naman yun. Yun na mismo talaga yung limits. Okay? So, madaling salita. Kasi nakakalito siya kung, alam niyo, kung intindihin mo yung libro, madali lang naman yung pinapagawa niya. Pero, alam mo yun, nililito ka pa. Ano ba ginawa dito? So, dito, hanapin daw yung limit ng function na 3x squared and then limit niya sa x is equals to negative 1. So, ano yung ginagawa natin kanina? Ano yung sinabi ko? Substitution method. Diba? So, 3x squared, substitute mo yung negative 1 squared. So, magiging negative 1 times negative 1, 1. Edi 3. Ano sagot nila dito? Try natin ha. Ito na pala. 3 na yung sagot. Pwede mong i-double check ay. Tanggalin na nga natin ito. Check natin kay GeoGebra. 3x squared. 3x squared. Ayan. Tapos, x is equals to negative 1. Ano yung na-compute nating value? Ayun na mag-intersect. Ayan, 3. Ganun lang siya kadali. Diba? Inano lang tayo ng libro. Diba? Tamang dami-dami explanation ng book. Ginawan pa ng tabular. Diba? Pwede mo namang isolve ng substitution. Diba? Tsaka or factoring. Ito, evaluate the indicate limit of, ito ba? Ano lang to? Ano yan eh? Parang yung yung conditional, piecewise ba yun? Dahil lang hanap tayo. May mga function kasi, may mga limit kasi talaga na kakaiba. May mga graph na kakaiba. Pero ayun, dun muna tayo sa mga lang. O ito, sasagutan nyo to. Ito, wag nyo na i-graph. Okay? Ay hindi, ano pala to? Try natin dito ha. Okay? So, ito, ano yung una kong sinabi sa inyo? I-solve nyo muna ng substitution or factoring. So, ito, mafa-factor nyo to. Kasi pag sinubstitute mo yung 2, mag-undefined ka kasi magsi-0 yung nasa baba eh. Diba? So, ito, sa tingin mo mafa-factor mo dyan? Diba? Perfect square, negative. Di sum and difference. Ano yung sum and difference? Yung dalawang ganyan. Isang positive, isa negative. Diba? So, square root ng x squared is x. Square root ng 4 ay 2. Isa positive, isa negative. X minus 2. Cancel. So, ano tira? X plus 2. Palitan mo si 2, ay si x ng 2. So, magiging 2 plus 2 is equals to 4. Okay? Try natin. Kasi yan, class, pwedeng direct substitution. Okay?
Pero pag nag-substitute ka dyan, makikita mo, undefined. 'Di ba? So, common sense, try mong mag-factor. Tama? Try mong mag-factor. Pag hindi talaga, dun ka lang gagamit ng graphical method. Or yung kanina, yung nag-a-add ng tabular, yung nag-a-add ng 0.0001, dun ka lang gagamit nun. Okay? So, try natin. Ano yung sagot natin? 4. Ano sagot nila dito? Ayun, no? 4. Ibig sabihin, tama tayo. Basic. Next is, eto maganda. Ang lalabas dito, try natin ha. So, 2 minus 2 equals to 0 over 0 or undefined. Try natin ha dito. Ayan o. Sa 2, kasi sa 2 siya hinahanap, 'di ba? Ayan o. Undefined talaga siya sa 2. Okay? Pero, kung gagamitin mo yung tabular, kagaya nito, ginamit niya yung tabular. Ayan o. Pag kinuha mo yung mga malalapit sa kanya, ayan o, 2.001, ayan o, 2.001, 2.01, 2.1, may makikita kang common value. Same here, may makikita kang common value. So, ano ibig sabihin nun? Hindi siya buo na function na undefined. May graph pa din siya. Kagaya niyan. Ayun o, bakit nakabilog yan? Kasi hindi yung kasama yung point na yan. Pero in the rest, kasama. Okay? Try nga natin sa GeoGebra. Saan yung ano? Ay, wala atang ano dito eh. Ay, ito pala. X minus 2 divided by x minus 2 na. O, ayan, parehas lang. Diba? Hindi lang ewan kung ano to pero ayan, diba? Same. Next. Ito medyo hindi ko na siya gets actually. Limit of function of x tignan na lang natin. Kalimutan ko rin to pero parang sa ano may ganyan eh. Diba? Pero ito hindi naman ako magtatanong ng ganyan sa exam, don't worry. Okay? May pintig na yung mata ko sa puyat. So, eto, seat work yan. Sasagutan yan. Ayun, no, sa substitute nyo na lang to eh. Etong 3.9, sa substitute nyo dito. Okay? Hanggang sa makuha nyo to. Sir, pwede mag-calcu, of course. Eto rin, sa substitute din. Substitute lahat yan. Evaluate. Eto, hindi table. Okay, wag na kayo mag-table dito. Okay. Ano gagawin nyo dyan? Substitution or factoring. Yun ang gawin nyo dyan. Kasi dito naman table na yung ginawa nyo eh. Okay. Ito naman, loss of blah blah blah. Pero ano lang to? Nice to know lang yan. Although nagagamit din natin yan. Alam mo yung ginagamit mong nagsosolve ka na pala pero may ginagamit ka na palang role. Yun yung mga yun. Pero syempre hindi ko naman papa-identify sa inyo. Okay? So, meron nga kasi, ayan, direct substitution. Okay? Pangalan na ito. Sinubstitute yung negative 2 sa x. Ay, walang x dun. Ayan. Negative 2 sa x. Negative 2. So, negative 2 times negative 2. 4. 4 times 4. Hindi pa umano. 16. Solve na natin dito. Negative 2 times negative 5, negative 10. Minus 4. Ayun na pala, nasa gilid pala. 16 minus 10, 6 minus 4, 2. Okay, ganun lang siya kadali, guys. Kaya huwag kayong mag-alala. Mukha lang mahaba yung module nyo, pero, diba? Eto. Ito maganda. Diba? Ito yung pinapakita lang yung rule. Pinapahirap lang. Ganun din naman. Diba? Pinakita lang yung mga rule. Ayan yung mga rule. Sum and difference, constant multiple, power rule, identity.
Ganun din naman. Isa-solve mo lang naman din. Diba? Pinapahirapan pa tayo. So, tawag dito. Ito rin, sa substitute mo rin. Try nga natin. Substitute mo daw si 3. So, si x magiging 3. 3 squared plus 5. So, 3 times 3 is 9. Plus 5 is 14. 3 over 14. Ayun. Basic. Tama? Sir, paano kapag undefined? Pag undefined yung lumabas, tsaka ka mag-factoring. Okay? Naintindihan ako? Kasi nag-factoring na ako, wala pa rin. Tsaka ka mag-graph. Yung tabular. Okay? Yun na yan. Kasi ito, tingnan mo, hindi mo naman ma-factor to eh. Hindi mo yun ma-factor. Hindi naman perfect square yung 5. Okay? Yan ang ano dyan. Yan ang ano dyan. Yan ang mahirap dyan. Dapat familiar ka talaga sa numbers. Especially kung mag-engineering ka. Dapat familiar ka talaga sa numbers. Next. Ito madali lang Okay? Yung function of x daw ay 8. Yung g of x daw is negative 2. Evaluate the following limits. So, ito basic lang. So, 8 plus 2, edi 10. 8 minus 2, edi 6. 8 times 2, edi 16. 8 divided by 2, edi 4. 8 squared, edi 64. Napaka-basic naman. Square root of 8. Ito, medyo mahirap na. Walang square root yan, diba? Pero, pwede siyang maging factor mo yung nasa loob, 4 times 2. Yung 4, mailalabas mo. Ano ba yung square root ng 4? 2. Ano matitira sa loob? Yung square root of 2 na lang. Check natin. 6. Oh! Ayan, mali tuloy. Negative 2 naman pala. Sorry, mamadali. Mamadali ka. Negative 2 pala yan. So, 8 minus 2, 6. Ito plus na to. Magiging 10. Ito negative 16. Ito negative 4. Ito, tama. Ito, ang hindi mo, hindi pwede to. Tama yan. Negative 16. Ano pa sagot natin? Negative 4. Ano pa? 64. 2 square root of 2. Tama. Diba? Direct substitution method. Ito, kanina pa tong ganito. Ayun o, sinubstitute lang guys. 3 raised to 4. Diba? 2 times 3, 6 plus 1. Okay? Makikita nyo, PEMDAS tayo. May squared. Tama? So, sinolve muna. 3 raised to 4 is 81. Plus 1, 76. Yun lang. Kakalkin mo lang yan. Diba? Basic na basic. Doon tayo sa factoring. Kaya ako binibilan na to. Ito, mapapansin nyo. Ayan ha. Ayan ha. Mapapansin nyo. Sorry, medyo lumalabo yung ano yung quality nung video. Malabo talaga. So, ito, limit daw sa 2. So, pag ginawa mo yan, undefined talaga. Undefined talaga. Mafa-factor mo ba? Hindi na. So, ano gagawin mo sa tabular or graphical method? Ayan kasi asymptote niya yung 2 eh. Asymptote niya yung 2. Hindi ka talaga makakaano dyan. Wala ka talaga masosolve. Ano gagawin mo? Ayan. Graphical or tabular. Yung kanina yung may 0.00 something. Ito yung gagawin nyo. Ayan. Yan yung gagawin mo. Okay? Uy, matatapos na. Ito madali lang. Ito direct substitution. May na-solve sa direct substitution. Solve nga tayo. Baka sabihin nyo naman eh. So, 2 raised to 4. 2 raised to 4 minus 1. 2 raised to 3 minus 2 times 3 plus 1. Sinasubstitute ko na kagad yung 2 ha. So, 2 times 2, 4. 4 times 4 is 16 minus 1. 2 times 3, 2 raised to 3 is 2 times 2, 4 times 2, 8. 2 times 3, 6 plus 1. So, 16 minus 1 is 15. 8 minus 6, 2. Plus 1, 3. 15 divided by 3. Yan. Mali ka na naman, sir.
2 pala to, I'm sorry. 2 is 2, 4. 8 minus 4, 4 plus 1, 5. 15 minus 5, 3. Ganun lang siya. Alam nyo na yan kasi, 'di ba? Yan din yung ni-review natin eh. Ayan. Ayan, sasagutan yan. Ito constant ata ito kung hindi ako nagkakamali. Constant ata. Ito or walang value. Hanap tayo dito example. Constant rule ata yan eh. Ayun o. Ang value daw ay yung K. So, kung ano yung eto, nasan yung K dyan? Ito yung 5. Di ano sagot dito? 5. Okay na sa iba. Sir, sasagutan lahat? Ito hindi. Ito hindi. Sige, ito hindi. Ito hindi. Ito hindi. Ayan, 1 to 15 sasagutan. 1 to 15 sasagutan. Ito iba to May X na. May X na. Ito kasi walang X. Okay? So, pag-isipan. Madali lang. Ito sasagutan. Madali lang to. Evaluating unit. So, ito na yung factoring. Yung pinag-aralan natin last time. Okay? So, ito. Ito. Halatang halata. Ay, cube pala to. Cube. Ano tanong ko dyan? Perfect cube ba to? Yes. Perfect cube ba to? Yes. Yung nasa gitna, positive man o negative, pwede mo siyang i-factor. Tama? Sir, review tayo ng ginawa natin last week. Paano mo makukuha yan? Yan yung isang binomial, isang trinomial. Tama? Paano mo ulit makukuha? Cube root ng x cube. X. Cube root ng negative 1, 2, 5. Cube root ng negative 1, 2, 5. Negative 5. Kasi negative 5 times negative 5, positive 25. Times mulit sa negative 5, negative 1, 2, 5. Next. Etong first term, paano mo makukuha? Squared nito. Squared ng x is x squared. Third term, paano mo makukuha? Squared nito. Positive 25. Negative 5 times negative 5. Next. Second term, paano mo makukuha? Pag multiplyin mo yung dalawa, x tsaka negative 5, tsaka mo i-multiply sa negative sign. So, x times negative 5, negative 5x times negative 5 times negative, magiging positive 5x. Okay? Cancel, cancel. Ano mangyayari dyan? Mag-ingat. Nag-cancel ka sa taas, dapat may matitira dyang 1. Hindi siya magiging whole number. Fraction pa rin siya. 1 over x squared plus 5x plus 25. Ano yung limit natin? 5. So, 1, 5 squared plus 5 times 5 plus 25. 1 plus 25 plus 25 plus 25. 1 over 75. Tignan niya natin. Bingo. Basic. Tama. Dapat, alam nyo na yan kasi yan yung ni-review natin last week. Diba? Eto. Common ano ba to? If R is 0. May factoring ba? Ayun. Hindi. Okay. Ano rin yun, no? Perfect square, negative. Sum and difference. Try natin, Dalawang binomial, isang R. Ang mangyayari, square root nito, 2 plus R. 2 plus R. Square root ng 4, 2. 2. Isa positive, isa negative. So, ito, maka-cancel. Tama? 2 minus 2 is 0. Tama? Matitira si R. Ito si R, Maka-cancel din siya dito sa nasa baba. Ano na lang matitira?
Ito na lang. So, ito yung tinatanong ni Denise. Denise, ito yung tinatanong mo kung paano. Ayan na. Sorry, ngayon ko lang nasagot. So, magiging r plus 4. Tama kasi 2 plus 2 like terms tayo. Magiging 4. Ano yung substitute mo? 0. So, 0 plus 4 is 4. Basic. Ano ba yan? Napakadali naman ang lesson. Ano namang mas mahirap dito? No? O, eto. Basic na naman. Factoring. O, dito tayo muna. Pinakamadali. Sum and difference of square. So, maging x plus 3, x minus 3. Tama. Cube root ng x. Ay, square root ng x, square root ng 9. Next. Factor ng 9 na pag pinag-add mo, negative 6. Diba? 3 lang naman yan. E di parehas negative. X minus 3, x minus 3. Cancel. Ang natira, x minus 3, x plus 3. Ano sa substitute mo? 3. So, magiging 3 minus 3, 3 plus 3. 0 over 6 or 0. Ito, hindi siya finactor. Pwede rin naman palang hindi i-factor. Diba? Saglit lang. Pwede rin pala siyang hindi i-factor. Ayan, ito yung ginawa natin, factoring. O, ito. Try natin, ha? Ito, perfect square yung 1. Negative. E di, square root ng x raised to 4, x squared. Isang plus 1, isang minus 1. Tama? O, ito mahirap. Paano yan? Yung 2 times 3. 2 times 3 is 6. Factor ng 6 na pag pinag-add mo ay negative 1. 3 yun, tsaka 2 eh. Diba? Paano magiging negative 1? Parang negative 3 tapos positive 2. Tama? So, 2x squared plus 2 minus 3x. 2x pala. Minus 3. Common factor dito, 2x. Matitira, x plus 1. Common factor dito, negative 3. Matitira, x plus 1. Magiging, ano siya? 2x minus 3, x plus 1. Kasi wala namang mafa-factor. Meron. Ito, pwede mo pa itong i-factor. Perfect square, negative. So, magiging x plus 1, x minus 1 siya. Makakancel mo na si x plus 1. Tama. So, anong natira? Ayan yung natira, ha? Ayan, o. X squared. Ay, x plus 1 pala. Ayan. Ayan, x squared plus 1. Ito pala ako. Mali ako ng tingin. X squared plus 1, x minus 1, 2x minus 3. Pag nag-substitute ka, madali na yung substitution na, tingnan na natin dito. Pag nag-substitute ka ng value mo ay negative 1, ayan yung lalabas. Okay? Minadali ko lang. At least, nakita nyo yung factoring. Madali lang naman mag-substitute. Diba? 1 minus, ay negative 1, negative 2. Negative 1, 1, what's 1, 2. Diba? Negative 1, negative 2, negative 3, negative 5. Napakadali lang pala. Pinahaba pa na ito. Ito mahirap, hindi natin naturo to last time. Rationalizing. Okay? Mahaba to. Dahil lang, hihinga lang ako. Okay? So, ito yung given natin, diba? Okay, pag nag-substitute ka ng 9, makakancel. Pero, try nating i-rationalize. Ano na yung rationalize? Tatanggalin natin tong rational sign. So, paano gagawin yan? X minus 9 square root of x minus 3. Ano gagawin mo dyan, sir? I-multiply mo lang siya
imumultiply mo lang siya sa sarili. Yun nga lang, itong negative, gagawin mong positive. Bakit, sir? Para ma-apply natin yung sum and difference. Diba? Para ma-apply natin yung sum and difference. Multiply mo yung numerator and denominator. A-applyin mo yun ng sum and difference. Ano mangyayari? Square root of x times square root of x. Ganito yun, ha? X raised to 1/2 times x raised to 1/2. E di magiging x raised to 1, ha? Or x. Tama? Feynman method gagamitin mo dyan, eh. Ayan, no? Feynman method. Yun nga lang, itong nasa ibaba, hindi mo na makukuha kasi makakancel din naman. Diba? Yun yung sinasabi natin sa main difference, eh. So, negative 3 times 3 is 9. Negative 9. O, ito naman ngayon. Ang nasa taas naman ay, ayan ay nasa taas, oh. X minus 9 square root of x plus 3. Imumultiply mo pa ba? Mapapansin mo kagad, pwede mo na itong i-cancel, eh. Diba? Ang matitira na lang is square root of x plus 3. Tsaka mo ngayon i-substitute yung 9. So, square root of 9 plus 3. 3 plus 3 is equals to 6. Ano yan natin? Tanan. Tapos. Basic. Diba? Yun nga lang, syempre, common sense. Kasi nakita mo, no? Tsaka mahirap tong possible tong ma-Feynman method. Kaso mahirap. 'Di ba? Ito magiging x raised to 3/2 or x square root of x. Pwede pares naman nasa baba, di i-cancel mo na lang, 'di ba? Ayun, no. Next. Ito. Pares lang 'to. Ito naman yung may 'di ba? So, negative, multiply mo lang sa sarili. Ano naman, negative, gagawin mo positive. Positive dapat to. 2x plus 5. 2x plus 5. Doon muna tayo sa taas kasi mukhang doon yung may mga cancel na naman, eh. So, 3 times 3, 9. Okay? Ito, pag pinag-multiply mo sa sarili, mawawala, maka-cancel yung rational sign. Yun nga lang, magkaiba yung sign, naka-quantity siya ng negative. Tama? Negative 2x plus 5 all over x minus 2 3 multiply to 3 plus square root of 2x plus 5. Okay? So, try natin. Ito magiging negative 2x. Try natin, ha. Ito magiging negative 5. So, magiging compute natin. So, 9 minus 5 is 4. Negative 2x plus 4. Sa baba, ito pa rin. Same pa rin. Sir, may ma-factor ba? Yes. Dapat ma-factor mo tong x minus 2. Paano mangyayari dyan? Ilabas mo yung negative 2. Magiging siya? Negative 2x divided by negative 2 magiging x na lang. 4 divided by negative 2 minus 2. Cancel to. Cancel. Ano na lang natira? Ito na lang natira. 3 plus square root of 2x plus 5. Sorry, magulo na. Dito sa taas, ano na lang natira? 2 na lang. Sa baba, ito na lang. Tama? Sinulat ko lang ulit. Tsaka ka ngayon mag-substitute. Tingnan nga natin kung pares kinalabasan. Ayun, negative 2 na lang yung natira. Ayun. Ito, 3 plus square root of 2x plus 5. Tsaka ngayon magsa-substitute ng 2. So, pag nag-substitute ka dito ng 2, 2 times 2 is 4 plus 5, 9. So, magiging square root of 9 is 3. 3 plus 3 is 6. Negative 2 over 6 or negative 1/3. Basic. Ilan pa ba ito? Hindi nga yun. Last na. Ay, ang daming sasagutan. Yak na naman ang mga bata. Tawag dito. Pero kaya nyo yan. Kailangan kasi talaga. Hindi ko naman ituturo sa inyo kung di kailangan. Kailangan yan sa next lesson. Kahit tignan nyo yung next lesson, kailangan talaga.
Ayun no, ang haba na naman ng isosolve. Puro factoring yan, next lesson. Kaya, pagtyagaan nyo na. O, eto. Okay? Eto, maastig tong problem na to eh. Eto, say x, hindi mo mahalatang hindi mo mahahalatang perfect cube. Pero ito, perfect cube. Okay? Pero ito, binigyan ka na ng hint, makakapag-extract eh. 'Di ba? Pwede yan. Cube root ng x. Cube root. E di hatiin mo sa tatlo yung 1. 'Di ba? Cube root eh. E di x raised to 1/3. Tama. Cube root ng 8. E di 2. Negative 2. Kasi negative 2 eh. Tama? O, squared neto. Squared neto. E di gawin mo lang x 2/3. Raised to 2/3. O, squared netong negative 2. E di positive 4. O, i-multiply mo sila sa sarili. Magiging positive na kasi negative yan eh. Multiply sa negative, diba? So, magiging 2x raised to 1/3. Maka-cancel na to. Matitiran ka lang ng 1 sa itaas. Tsaka mo sa substitute si 8. O, ito mahirap. 8 raised to 2/3 plus 2 times 8 raised to 1/3 plus 4. Etong 8 raised to 1/3 is 2. Tama? 2 times 2 plus 4. Eto mahirap. Okay? Pagka ganito, gawin yung gawin yung may square root. So, see, magiging ganito yan 8 squared raised to 3. Tama, di ba nag-criss-cross yan? Yung 3 mapupunta dito sa labas, yung 2 maiiwan sa loob. Di ba? 8 squared is 64. May cube root ba yung 64? Yes. Ano cube root niya? 4. Kasi 4 times 4, 16 times 4, 64. So, 4 plus 4 plus 4, 12. May 1 sa taas eh. I'm sorry. Nakalimutan ko yung 1 sa taas. Ayun 1/12. Basic. Mahirap? Yes, I'm sorry. Mahirap. Okay. Kung hindi kayo sanay, edi i-calculate nyo itong 8 raised to 2/3. Diba? Tignan ko lang may mga alam ko na. Sige. May mga mahirap i-solve dito sa totoo lang. May hindi ako din na-solve dito. Banda dito sa dulo. Pero gusto kong pasagutan sa inyo lahat. Gawin nating add even. Hindi, yung even na lang sabihin ko. Si Dean, si John Rex, si huwag kayo magpapakopya din at John Rex So Zane, sino pa? Si Zayan, si Gatmaitan. 1, 2, 3, 4, 5. The rest, add. Okay? The rest, add. Okay? Sir, mahirap ba yan? Oo. Sir, mahirap? Oo. Pagtyagaan, sagutan lahat. Para sa inyo din yan. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Ang haba na itong video. 1 oras na ata. So, thank you and God bless.